Ang pinakamahalagang yugto sa buhay natin ay ang pag-aasawa. Isa ito sa pinakamagagandang parte ng buhay kung saan bubuo ka ng sarili mong pamilya. Yun marahil ang iniisip ni Sarah noon, Hukom, nang sandaling pumayag siyang makipag-isang dibdib sa isang nilalang na wala man lamang pagpapahalaga at pagmamahal. Siguro nagtataka kayo kung paano ko nasabi ang bagay na yun, ano? Ako at ang lola ko po kasi ang punong saksi kung bakit pinapakasalan ng aming kapitan ang mga babae para sa pansarili niyang interes. Wala naman akong pakialam nung una dahil nga mas gusto kong maging ligtas kami ni lola. Mapanganib po kasi si kapitan. Walang awa talagang pumapatay dahil hindi po siya ordinaryong tao. Pero simula nang makilala ko si Ate Sarah, nagbago ang pananaw ko. Sa unang pagkakataon, ginusto kong lumaban para sa kaligtasan niya. Hukom, Your Honors, ako nga po pala si Miguel at hayaan niyong isalaysay ko ang kabuuan ng aking kwento. Kung paano at bakit ako tumapang na harapin ang halimaw sa aming baryo. Ano la, ayos na po ba to? Ang ganda, di ba? Napakahusay ko na magdisenyo. Nako Miguel, puro ka na bang kayabangan? Hoy. Malayo pa ang tatahakin mo bago mo maabot ang galing ko sa pagdidisenyo. Wow, si Lola talaga napakayabang. Kitang-kita tuloy kung kanino ako nagmana. Aba, hindi yung kayabangan Miguel. Totoo yon. O siya, sige na po. Hindi na po ako lalaban. Ay nako, ang mabuti pa, kumuha ka na lang kay Miding ng Kashmir. Ang dami pa nating aayusin para sa mga damit na ito, tingnan mo. Bakit di niyo naman po sinabi agad? Sana mas inagahan ko ang kuha para maaga rin tayong natapos. Nawala na rin kasi sa isip ko. Masyado na kasi akong abala kanina. Hindi ko na malaya na naubusan na tayo ng tela. Sige na po Lola, kukuha na ako at maaga akong babalik para makatapos tayo kaagad. Ay nako, alam ko naman magtatagal ka pa. Hindi ka naman makakatanggi kapag hinarang ka na ng mga kaibigan mo. Sus, minsan lang naman po Lola. Tsaka di naman kami mag-iinom eh. Alam na alam ko na yan, Miguel. Ay nako, sinasabi ko sa'yo ha. Oo, di naman po talaga eh. May kumakatok ah. Sino kaya yun? Lola, may tanggap po ba ulit kayong tahi ngayon? Ay, ang alam ko wala naman. Buksan mo na nga at nang tumigil na. Sige na. Eto na ho, sandali lang. Oh, Kap, kayo ho pala. Miguel, mabuti naman at naabutan pa kita. May kailangan ho ba kayo? Hindi naman siguro sikreto sa inyo na magpapakasal ulit ako, di ba? Ay nako, masaya ho kami para sa inyo, Kapitan. Maliit na bagay lang naman ho yun. Ano, isang masayang pagdiriwang naman para sa baryo, di ba? Ay nako, kaya nga ho, Kapitan eh. Kap, hindi ho ba kamamatay lang nung huli niyong asawa? Ay, Miguel, ano ka ba? Hindi ho. Nagtatanong lang naman ho ako. Curious lang naman po Ay ako. nako, Kap, napasensya ka na dito sa apo ko, ha? Ayos lang yun. Ay, kaya ho ba kayo napadaan dito sa amin? Magpapasadya ho ulit kayo ng barong para sa kasal ulit ninyo. Nakuha mo, Melanie. Yun ay kung wala kayong masyadong tanggap na tahiin. Abay, magagawa naman ho natin ng paraan yun, Kap. Uunahin ko ho ang barong nyo. Yun lang ho ba ang ipapagawa nyo? Alam mo naman sa'yo lang talaga ako may tiwala tungkol sa mga ganyang damit, hindi ba? Salamat ho. Pero Lola, hindi ho ba may kailangan tayong habulin ng mga damit pangkasal na i-deliver na sa isang araw? Ay, Miguel, huwag kang makialam sa usapan ng mga matatanda, ha? Ang mabuti pa kumuha ka na ng mga tela kay Miding. Dagdagan mo na rin ang pinyahusi, ha? Para sa barong ni Kapitan. Oo, sige po. Sige. Paano? Hindi na ako magtatagal, ha? Kailangan ko pang sunduin ang mapapangasawa ko eh. Kap, masaya ho ako para sa inyo. Sana'y siya na talaga ang hinahanap nyo. Malakas ang pakiramdam ko na siya na nga ang hinahanap kong babae na bibigyan ako ng maraming supling. Ay Kap, kung hindi nyo humamasamain, nayanggaw nyo na ho ba siya sa pagiging aswang?
Hindi pa. Bala kong gawin yun sa gabi ng aming kasal. O paano? Muna na ako ha. Susundin ko pa si Sarah sa terminal. Kap, mag-iingat ho kayo ha. Sino ba naman ang magtatangka sa akin sa baryong to? Ay nako, oo nga pala. Pasensya na Kap ha, nagkamali ako. Sino nga ba naman ang mananakit sa inyo rito? Mahal kayo ng mga taga-baryo. Naku Melanie, huwag mo na akong bulahin. May nagsasabi lang naman ho ako ng totoo. Nagtatagal na ako rito masyado ha. O paano, alis na ako. Ay sige ho. May biktima na naman siya. Ay naku Miguel, hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi tayo ang mapapahamak. Bakit ba kasi kailangan natin maging sunod-sunuran sa kanya? Kung tutusin siya, ang dapat na sumunod sa atin dahil tayo ang naglukluk sa kanya sa pwesto eh. Sa tingin mo ba, ay kaya mo yang sabihin ng harapan sa kanya? Maging ang mga kababaryo natin ay hindi na nagsasalita at takot sa kanya. Dahil halimaw siya, Lola. Dapat lang talaga tayong matakot dahil nga aswang siya. Ano ka ba naman, Miguel? Kapag narinig ka nila, baka isumbong ka pa kay Kapitan. Mapapahamak ka pa. Alam mo namang ayaw na ayaw nun ang tinatawag siyang halimaw. Bakit ba, Lola? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Halimaw siya. Alam nating lahat yon. Kaya nga niya nakuha ang boto natin, di ba? Dahil tinakot niya ang mga tao rito. La, alam mo naman pala eh. Bakit nananahimik ka pa rin? Dahil hindi naman natin dapat problemahin yon. Ha? Kaya naman nating lumaban kung tutusin, di ba? Miguel, matanda na ako. Gusto ko na lang ng tahimik at payapang buhay. At maging duwag, La? Ay naku, wala akong pakialam sa opinion mo. Ang mahalaga sa akin ay ligtas tayong nakatira dito. Maayos ang pakikitungo ni Kapitan sa atin at hindi tayo inaagrabyado. Ay nako, hindi ko alam kung pareho tayo ng opinion tungkol dyan, Lola. Ay nako, wala na akong pakialam doon. Mabuti pa na ako pumunta ka na ng bayan para mauna ko nang gawin ang barong ni Kapitan. Ay, maganda ba ang dinisenyo mo? Ay, yun na lang ang gamitin natin para sa barong niya. Kahit naman tumanggi ako, kayo naman ang masusunod. Ay naku, ikaw. O siya, alis na ho ako para maaga akong makabalik. Miguel ha, hindi ko na nagugustuhan ang tabas ng dila mo. Lola mo pa rin ako. May sasabihin pa ako pero aalis ka na ha. La, alam ko naman ho ang sasabihin nyo. Huwag galitan ng kapitan at huwag akong mangialam, hindi ho ba? Abay, ang gusto ko lang naman ay wag na tayong mangialam dahil maayos na ang buhay natin dito. Lola, naintindihan ko ang ibig nyo sabihin at nirerespeto ko yun. Kaya lang, kahit na alam kong kaya naman natin siyang labanan, hindi ako nakakapagpakita ng negatibong emosyon sa harapan niya dahil katulad nyo, ayoko ho ng gulo. Ay mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, Miguel. Oho, Lola. Miguel, naiintindihan mo naman ang pinanggagalingan ko, hindi ba apo? Opo, naintindihan ko po. Ay naku, sana nga dahil ayoko ng gulo. Ayoko na isang araw bigla na naman tayong manganib dahil sa mga paniniwala mo na wala rin naman sa lugar. Nawala na ako ng apo. Ayoko nang magluksa ulit. Tama na yung ate mo na lang ang nawala. Hindi ko nakakayanin kung pati ikaw naiintindihan mo. Oo, naintindihan ko naman po, Lola. Pero paano wala ho sa lugar, ha? Tama naman ho mga sinasabi ko, di ba? Tsaka la, ayaw niyo ho bang mabigyan ng hustisya si ate? Pero tao tayo. Higit na mahina kaysa sa kanya. Para namang hindi mo nakita kung paano niya punuin ng takot ang baryo ng eleksyon. Maiintindihan ng ate mo ang kagustuhan kung protektahan ka kesa humiling ng hustisya para sa kanya. Kaya nga ho naghahanda tayo, hindi ba? Kaya inaral natin lahat ng pananggalang sa mga aswang para kahit papano may laban tayo. Pero hindi ibig sabihin na may alam tayong bagay na makakatalo sa kanya ay kaya na nating siyang talunin. Higit na malakas siya dahil sa anyo niya at pagkatao niya. Tayo, isang pag-atake lang mula sa kanya. Isa siyang agaras. Isa sa pinakamalakas na lahi ng aswang. Maging ang kanyang lahi ay takot sa kanya. Ang laway niya ay lason para sa ating mga tao. Ngayon, kung hindi mo pa rin ako naiintindihan, wala na akong magagawa doon na po. Sige na, lumakad ka na. Hukom, hindi ko na sinagot pa si Lola dahil alam kong may isasagot na naman siya. Minabuti kong lumakad na papuntang bayan at dumiretso agad ako sa tindahan ni Ate Miding.
ang suki namin sa mga tela para sa mga damit pangkasal na ginagawa. Ilang minuto rin kami nagkwentuhan, napag-usapan ang magiging bagong asawa ng kapitan. Hindi naman sikreto sa buong baryo ang pagiging halimaw ng kapitan. Yun ang dahilan kung bakit siya nanalo sa eleksyon. Ginamit niya ang takot ng mga kabaryo namin para iboto siya at manalo. Habang naglalakad ako papuntang sakayan ng tricycle, ay napatigil ako nang makita ang isang babae kasama ang kaibigan nito. Mukha siyang dayo hukom dahil sa tagal kong nakatira sa baryo ay noon ko lang siya nakita. Ngunit habang pinapanood ko siya ay bumalik sa alaala ko ang nakatatanda kong kapatid na namatay na. Katulad niya ay matulungin din yon. Puno ng pag-iingat niyang inalalayan ang isang marungis na pulubi. Doon pa lang ay humanga na ako sa kanya. Wala rin kasing kayabangan sa tindig niya kaya lalo ko siyang nagustuhan. Lumapit ako para marinig ang pinag-uusapan nila. Ay, ano ba naman yan, Sarah? Magkakaroon pa yata ako ng ugat sa paa dahil sa tagal ng sundo natin. Hayaan mo na. Alam mo naman na busy yun, di ba? Hala, ikaw kaya mapapangasawa niya. Kaya dapat ikaw ang priority niya, no? Alam mong hindi ko ugali ang ganyan mga drama na pili-pili, ha? Masaya ako na nagagawa niya ang tungkulin niya sa mga tao. Nay, tayo po tayo, ha? Aalalayan ko po kayo papunta sa walang init para makasilong kayo. Masama ho sa inyo ang magbilad sa araw eh. Naku. Ay, Mindy, ano ba? Ang laki-laki ng katawan mo eh. Kung tumutulong ka kaya. Uy, Mindy! Ay, excuse me. Barbie arms kaya ako. Barbie arms, ano ka ba naman? Pwede ba? Ano ka ba? Tumulong ka naman. Kakainis naman, oh. Sige na. Eto na, tutulong na. Tulungan ko na kayo. Oy, may Fafa! Hi! Anong pangalan mo? Miguel, Nay, alina po kayo. Punta ko tayo doon. Naku, salamat ha, Miguel. Nakakahiya kasi sa isa dyan na napaka-arte. Nakaala mo naman talagang ikinaganda niyo yung pag-iinarte niya. Excuse me. Maganda naman talaga ako at sexy. Ay nako, walang naman yon. Kaya ko naman eh. Talaga? Mukhang hirap na hirap ka sa dami ng bit-bit mo eh. Eto ba? Hindi naman to mabigat. Yakang-ya ka. Sayang naman pati muscles ko kung hindi ko mapapakinabangan, di ba? Correct! Yummylicious naman pala ikaw eh. Tapos matulungin pa. Hindi ka tulad ng mapapangasawa mo, Sarah. Ay naku, di ba ang sabi ko, mabait naman siya. At hindi ba sabi ko na sa'yo, kapitan nga siya. Natural na masyado siyang busy. Ano ba naman yung maghintay ng ilang minuto, di ba? Ha? Kapitan? Ikaw yung mapapangasawa ni Kapitan Carlito? Ay, in fairness pakak nga. Kilalang kilala eh. Famous na famous. Siyempre, kapitan nga Mindy. Ikaw nga yung mapapangasawa ni Kapitan. Grabe Alam niyong ikakasal siya? Kasi kami ni Lola yung gagawa ng damit ninyo. Talaga? So kayo yung tinutukoy ni Carlito na gagawa ng mga damit namin? Kami nga. Ay, small word nga, no? Di sa kanya na tayo sumabay, di ba? Huy, ano ka ba? Ay, hindi ba tayo nandito ay para magpasukat na rin ng damit? Para sabay na rin kayo ni Carlito mo na magpasukat, di ba? Ay, oo nga, no? Teka, sandali. Iti-text ko lang siya para sabihin na wag na tayong sunduin dito. Mabuti pa nga, para kahit papano naman ay makapagpahinga na rin tong Barbie legs ko. Ay, nakakainis na ha. Sino ba naman kasing may sabi sa'yong mag-heels ka papunta dito? Aba, natural. Kailangan ko ipakita sa lahat kung paano ang tamang pagrampa, no? Ay naku, puro ka talaga kalukohan. Wait it, Mare. Di kalokohan ng bagay na yun, ha? I aspire to be a role model sa mga kids sa province na to. Ang cute mo. Sasabay ba kayo sa akin? Well, kung hindi naman sana nakakaabala sa'yo, Pogi. Sus, ba't naman kayo makakaabala? Parehas lang din naman ang pupuntahan natin At saka siguradong matutuwa si Lola Melanie kapag nakita niya kayo. Bakit naman? Hindi mo kasi natatanong, gustong makilala ni Lola yung pakakasalan ng kapitan. Lalo na't gusto ni Lolang bilisan yung pananahi. Naku, nakakahiya naman. Wala ka naman dapat ikahiya. Gusto talaga ni Lola na makilala ka. Kaya halika na. Malamang sa malamang, hinihintay na rin ako ni Lola sa bahay.
Nako, Fafa Miguel, mukhang ang dami niyong tanggap na tahi ha. Makakaabot kaya ang mga damit namin sa araw ng kasal. Nako, ang balak ni Lola ay unahin ang barong ni Kapitan para sa kasal ninyo. Sak na maging sa inyo ganun din ang gagawin niya. Aba, mukhang buhaya Uy, ano namang ibig sabihin mo dyan, ha? Ay nako, kung hindi ba naman buhaya, di niya gagamitin ang kapangyarihan niya para sa pansarili niyang interes, ano? Like hello, hindi lang naman siya ang ikakasal sa mundo, kaya bakit parang kailangan lahat perfect at unang-una pa siya, no? Ay, ayan na, nandito na yung tricycle. Ano, sasabay na kayo sa akin? Oo naman, Fafa Miguel. Baka kasi kapag hinintay pa namin ang mapapangasawa niyang si Princess Sarah, ay maging patatas na lang kami at di pa dumating, no? Hay nako, ang OA mo talaga kahit kailan. Ay, parang yung horror narrator na pinapakinggan natin sa YouTube. Sobrang OA daw. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, no? Paano yung maganda at mahaba kong legs kung maghihintay pa tayo sa magaling na kapitan ng baryong to, no? At ano naman ang hanas niya? Naabala siya. Teka, sandali lang Nay, maayos na po ba kayo dito? Oo. Di na po masyadong mainit sa pwesto na to. Mauna na kami ha. May kailangan pa po kasi kaming asikasuhin. Hukom, nagkusa akong sa likod na lang ng driver sumakay. Pero kahit na nasa likuran ako, ay dinig ko pa rin ang pagtatalo ng dalawa tungkol sa halimaw naming kapitan. Hanggang ngayon, di pa rin kasi ako makapaniwala na ang babaeng matulungin na gaya niya ay sa demonyong kapitan namin magpapakasal. Ang masakit pa ron ay wala siyang kaalam-alam na hindi naman talaga siya tunay na mahal ni Kapitan Carlito. Gagamitin lamang siya para magpadami ng lahi. Ni hindi nga niya alam na maaaring kamatayan lang niya din ang kahaantungan nun. Ilang sandali pa ay tumigil na ang tricycle sa tapat ng bahay namin. Bukas ang pinto ng bahay, kaya mula sa kinatatayuan ay kita namin si Lola na abala sa kanyang makina. Matapos makapagbayad at kunin ang mga tela na binili ko, ay inaya ko na ang dalawang dayo na pumasok sa bahay. Kaya naman sumunod na sila. Pansin ko ang paggala ng mata ng bading na si Mindy sa bahay namin hanggang sa tuluyan na naming naagaw ang atensyon ni Lola. Agad niyang iniwan ang tinatahi na makita kami at lumapit siya sa amin. Hindi ba at sinabi ko na sa'yong huwag kang magtatagal? Kailangan kong magmadali. Ano na lang kung biglang bisitahin ni Kapitan Carlito ang barong niya? Nakakahiya na wala pa ako nasisimulan, Miguel. Lola, hindi ko naman gustong magpatagal, no? May tinulungan lang ako. Kami po yung tinulungan niya. Pasensya na po kung naabala ko po yung schedule niyo, ha? Aba, sino naman itong dala mong babae? Abay, nakuha mo pa maglakwatsa, gayon nagmamadali na nga tayo, Miguel. La, hindi ako naglakwatsa. Ano yung dala mong babaeng yan? Nobya mo? Naku, Lola, hindi po. Anong ginagawa mo rito kung ganon? Lola, hindi ko nga siya nobya. Wala naman akong Manahimik ka, Miguel. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Nabanggit po kasi ni Miguel na kayo ang gagawa ng damit namin sa kasal. Kasal? Aba, Ining. Sino ba ang pakakasalan mo? Ay nako, Lola. Ang magaling ho at abalang kapitan ninyo. Aba, ikaw ang dalagang pakakasalan ng kapitan namin. Ay nako, napakaganda mo naman, iha. Abay, anong tinatayo-tayo mo yan, Miguel? Magtimpla ka ng juice para sa mga bisita, dali! Nakakahiya at baka makarating pa kay kapitan na di natin inasikaso na mabuti ang mapapangasawa niya. Ay, si Lola talaga. Masyadong charutera. Hindi ba nga kanina lang ang sama ng tingin niyo sa amin? Abay, kurutin kita Ay, hindi naman sa ganon. Masyado ko lang talagang pinapahalagahan ng oras. Lalo na at gusto kong matapos kaagad ang damit na susuotin ninyo para sa kasal. Wala naman pong problema sa amin yun. Ay, pero Lola ha? Ang taray ng balor niyo, in fairness. May espada pa ni Wonder Woman. Ay, eto pa yung latigo niya, yung lasso of truth. Para saan to, Lola? Panghampas ng mga etyoserang kababaryo niyo? Hindi naman lang i-display. Dapat isabi niyo sa dingding, kesa nakalagay lang sa baul, no? Ay, in fairness, ang bongga rin ng baul. Pakialamera ko, no? Gamit yan dati ng lolo ko. Tinago na kasi, di naman namin ginagamit eh. Pero ano nga ba yung ginagamit ng mga nag-horseback?
Ay, naku, pasensya na ha. Sadyang malikot lang talagang kamay ko sa mga bagay na new sa eyes. Alam mo na, baklang curious ang magandang to eh. Hindi yan pang kabayo. Wala naman kaming kabayo rito eh. Buntot pagi ang isang yan. Buntot pagi? Ano yun? Hindi, latigo, parang ganun. Mabisang panlaban sa mga aswang. Ay, aswang? Ay, talaga naniniwala ka ron? Oh, ang cute mo. Bakit naman? Bakit hindi? Ay, talaga? Tingin mo real sila? Ano sa tingin mo, hindi? Ay nako apo, nasa na nga pala ang mga telang pinabili ko? Dala mo ba ang lahat, ha? Nandyan lang po sa malaking plastic, Lola. Mabuti naman at nakita niyo tong apo ko ano. Tamang-tama para na rin masukatan na kita. Ay, hindi na po. Hihintayin ko na lang din po muna dito sa inyo si Carlito. Ay aba, hindi mo na itatanong. Abala na yun sa pagbabantay sa mga kakatayin. Ay, ang syala naman pala ng kasal mo, my friend. Patay baboy. Ay, nako, alam lang talaga nitong mga to. Ha? Miguel, may sinasabi ka ba? Kasi... Miguel, apo. Kunin mo muna yung medida ko, ha? saan ho nakalagay la? Abay, saan pa? Di nandun sa mga gamit ko. Ay, ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan? Bilisan mo na. Nakakahiya dito sa mapapangasawa ng kapitan kung hindi natin siya bibigyan ng prioridad. Ay naku, hindi naman po kailangan. Oy, taray talaga ng best friend ko. VIP. Mindy, manahimik ka na nga. Ano ka ba? Nakakahiya. Ay, Lola, masyado na ho siyang nahiilang sa tawag niyo sa kanya. Pati ang effort. Lola, kanina ka pa sabi na mapapangasawa ng kapitan. Ang haba. Sarah ho ang pangalan niya. Sarah. Sarah. Ay naku, ang gandang pangalan ano? Pang prinsesa. Prinsesa? Sino po si Princess Sarah ho ba? Ay naku, ang bibig mo talaga, Mindy. Nakakahiya ka kahit kailan. Hoy, mas okay ng prangka at harap-harapan kang nilalait, no? Kaysa yung mga kaibigan mong palihim kang sinasaksak. Lola, ito na ho yung medida nyo. Ay naku, napakatagal mo talagang kumilos na bata ka. Ay, naku, nariyan na pala ang hinihintay nyo. Ay, Kap! Pasok ho kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ng maganda niyong mapapangasawa. Ay naku, nang bola na naman po kayo, Lola. Mabuti at nakita niyo tong si Miguel. Kahit papano napanatag ako. Naharang kasi ako ng mga mag-asawang pumunta sa barangay eh. Nag-aaway at balak yatang maghiwalay pa. Ay, napakahirap ng ganon, lalo na't may mga batang madadamay kung sakali. Ay, ang galing naman! Naayos mo na, Kapitan! Ang bilis naman pala na aksyon nyo dito. Ay nako, mabait kasi ang kapitan. Kaya naman siguro nung pinakausapan niyang mag-ayos na lang yung mag-asawa, ay hindi siya pinahindian, di ba? Paano yun? Di hindi naayos ang problema kung ganun lang ang gagawin. Baka bugbog ang mangyari sa babae pag uwi nila. Kasi nag-ayos lang sila dahil sa pakiusap. Ay nako ha, marami pa namang cases na ganun ngayon ha? Ha? Anong ibig mo sabihin, Mindy? Di yung kunyari mag-aayos na para di na lumaki yung gulo dahil sa hiya na sa kapitan. Yun pala, hindi naman na-resolve yung pinaka-problema. Kaya may away pa rin pag-uwi nila sa balor nila. Away na malala ang ganap, kaya ang isa napapahamak. Uy, Mindy, ano ko ba naman? Hindi naman ganun yon. At saka, hindi na rin naman bumalik ang mga nagpapabarangay para sa parehong dahilan. Di ba po? Abay, oo, tama. Wala nang bumalik pa para magreklamo ulit. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Di sorry na. Ay naku, hindi ka dapat sa akin nagsusorry sa mapapangasawa ko. Siya. Sorry na po, Your Royal Highness. Nakakatuwa ka talagang bakla ka, no? Pero hindi ko naman pinapalaki ang ganong klase mga komento. Kaya wala kang dapat ipag-alala, ha? Wala akong balak na magtanim ng sama ng loob. Nagbabaon lang. Ha? Hindi. Nagbibiro lang ako. Ayos lang sa akin yun at naiintindihan ko naman na masyadong mahalaga para sa'yo si Sarah dahil kaibigan mo siya. Ay, mabuti na lang din at nagkakaintindihan tayo. Kapag nasaktan mo kaibigan ko, yung berde kong dugo kakalat sa katawan ko at magiging Hulk ako. Kahit na ayoko ng muscle sa katawan ko, oh my God! Ang sabihin mo, masyado mo lang akong mahal. Gaga,
Masyado ka lang mabait na nagiging tanga ka na sa sobrang kabaitan. Ako ang demonyo mo. Ano? May demonyo bang naka-heels at pakak ang blush on at kulay pink pa ang damit, ha? Bakit? Required ba na kapag demonyo ka, all black dapat? Di ba pwede maging aesthetic? Parang Devil Wears Prada. Hindi lang ako basta demonyo, no? O ano pa, ha? Edi, demon in heels, eh? Bueno, nasukatan niyo na hubang mapapangasawa ko, Lola Melanie? Ay nako, katatapos lang nung kumatok ka. Mabuti naman ho kung ganun. Basta ho, huwag niyong kalimutang pumunta sa kasal ko, ha? Ay nako, Kap. Alam ng buong baryo ang kasal mo. Kaya naman paano ko yun makakalimutan? Mabuti. Sige, mauna na ho kami, ha? Gusto ko hong masurpresa kung paano mo bubuuin ang barong ko. O paano, halika na mahal? Sige. Huwag kang mag-alala, ha? Pinaayos ko na yung pansamantala mong kwarto habang hindi pa tayo kinakasal. Bongga! Gentleman naman pala. Nasa probinsya rin tayo. May pinangahawakan akong reputasyon. Ayoko maging katawa-tawa sa nasasakupan ko. Ay nako, Kap. Napakabait mo talaga. Hindi mo na ako kailangan bulahin, Lola Melanie. Teka, bakit parang ang tahimik mo, Miguel? May problema ka ba, iho? Ay nako, huwag niyong alalahanin ng batang yan. Hindi ko kasi pinayagang sumama sa barkada ngayon, kaya nagkakaganyan. Hukom, nawalan na ako ng lakas na itama ang sinabi ng lola ko. Tahimik kong inilabas ang mga pattern para sa gagawing barong ni Kapitan Carlito. Tutok na tutok ako sa pag-aayos ng tela nang umalis na sila, kaya naman di ko na rin napagtuunan ng pansin ang pag-alis nila. Nang makaalis ang kapitan at ang mapapangasawa nito, ay tuluyan ng isinara ni Lola ang pinto. Ramdam ko ang tingin niya sa akin pero sinikap kong di pansinin yun. Dinig ko ang kanyang buntong hininga bago ko naramdaman ang presensya niya malapit sa akin. Sinubukan niyang gumawa ng pag-uusapan, ngunit dahil abala ko sa mga tela, doon ko na lang itinuon ang atensyon ko. Kaya naman hindi na ako nagulat nang hilahin ni Lola ang hawak kong tela at gunting. Miguel, ano yon? Ano yun? Hindi ako tanga. Alam kong may hindi ka sinasabi sa akin. Hindi rin naman ho kayo mangingialam kahit sabihin ko. Ano? Hindi ho ba kayo naawa kay Ate Sara, Lola? Aba, bakit naman ako maaawa? Hindi ba at napakaswerte na din naman niya? Lalo na at pakakasalan siya ng kapitan. Di naman maitatanggi ang kakisigan ni Kapitan Carlito, hindi ba? Talaga ho ba, Lola? Bakit? May mali ba ako nasabi? Alam naman nating lahat na halimaw siya. Ano ngayon? Hindi naman niya sasaktan si Sara. Pero mamamatay yung babae, Lola. Mamamatay si Ate Sara katulad ng mga nauna niyang naging asawa. Katulad na nangyari kay ate. Kaya paano niyo nasasabing hindi siya masasaktan ng hayop na yun? Ano ngayon sa atin yun, Miguel? Wala na tayong pakialam doon. Wala na tayong pakialam kung ano mangyayari sa asawa ng kapitan pagkatapos ng kasal. Naiintindihan mo ba? Ang mahalaga, ligtas tayo at maayos. Lola, hindi ho ba kayo nakukonsensya? Bakit? Anong mapapala ng konsensya kung mapapahamak tayo? Kung pati tayo'y mamamatay, mas gugustuhin kong magbulag-bulagan kaysa mamatay. Bakit ba? Bakit ba hindi natin siya labanan? Bakit hanggang ngayon takot na takot pa rin tayo sa kanya? Alam mo ang dahilan. Pinili mo lang maging bulag. Wala na ho ba talaga tayong gagawin? Hindi ko maintindihan kung bakit ba apektado ka. Dati wala kang pakialam sa mga babaeng pinapakasalan ng kapitan at natatagpuan na lang na wala ng buhay. Kasi po mabuti siyang tao. Mabait. Parang anghel. Gusto mo siya? Hindi po. Ang bata ko pa para sa pag-ibig na yan, no? Siguraduhin mo lang dahil hindi maaaring malaman niya ni kapitan kung meron man. Lola, hindi ho ba't nakausap niyo siya mismo? At close na close pa nga kayo, di ba? Lahat ng babaeng pinakasalan ng kapitan ay malapit sa akin. Kaya nga ho eh. Hindi ho ba parang trinidor mo na rin sila? Alam mo higit kahit kanino man ang mangyayari na mamamatay sila kasi hindi ka nagsalita. Lola, kahit isang beses lang, ayaw niyo ho bang gumawa ng tama? Ay nako, wag mo akong bilugin na bata ka. Alam kong gusto mo lang siyang tulungan dahil may paghanga ka sa kanya. Labas na yung nararamdaman ko sa usapan na to, Lola. Yun ang punot dulo ng kagustuhan mong tumulong, Miguel.
Kung hindi mo naman siya nakita kanina na tumulong at may malasakit sa iba, bukod doon ay maganda, wala ka naman magiging pakialam ah. Miguel, apo, hindi ko gusto na kinokontra kita. Kaya lang ayoko magulong na nanahimik nating buhay dito sa baryo. Sana naman ay maintindihan mo. Ikaw na lang din ang meron ako, apo. Kaya nga gusto kong tumigil ka na sa kahibangan mo. Hindi natin kaya. Ayokong maging ikaw ay bawiin niya sa akin. Kung mag-isa lang siguro, opo. Pero kung magtutulungan tayo, baka may pag-asa pa. Magpahinga na tayo, Miguel. Bukas ay kailangan ko pang tapusin ang barong na yan. Pero Lola... Una ang desisyon ko. Katulad ng dati, hahayaan natin ang kagustuhan niya. Ayoko nang marinig ulit na mababanggit mo ang bagay na to, ha? Baka may makarinig sa'yo at isumbong ka kay Kapitan. Sige na, ikaw na ang bahala magsara ng pinto. Matulog na tayo. Pinanood kong maglakad papasok sa kwarto niya si Lola. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang gusto kong mangyari. Hukom, hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na yon. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang takot ni Lola para sa kaligtasan namin. Halos 1 dekadang takot ang buong baryo para sa kaligtasan namin. Kaya naman hindi nakataka-taka na bumaon yun sa pagkatao ng bawat taga-baryo at di doon nakaligtas ang lola ko. Saktong hawak ko na ang pinto para isara nang biglang sumulpot si Kapitan. Bahagya akong natigilan nang makita siyang duguan. Agad akong natakot para kay Ate Sara, ngunit minabuti kong tawagin si Lola na agad namang lumabas mula sa kanyang kwarto. Naisip ko na baka ang dugong nasa damit ni Kapitan ay mula sa mag-asawang pumunta sa tanggapan niya. Matagal ko nang alam ang gawain niyang pagpatay sa mga tao, kaya di na ako nagulat. Kaya wala nang bumabalik para magreklamo ulit dahil sa paraan niya ng pagdidisiplina at pag-aayos ng gulo. Dahil pinapatay niya ang mga yon. Yun ang dahilan kung bakit ganun na lang ang takot namin sa kanya. At pagkatapos niyang gawa ng krimen, sa amin siya dumediretso para maglinis ng katawan. Wala kaming magawa dahil sa takot. Kami lang ni Lola ang nakakaalam sa lihim niya. Hindi niya kami magawang patayin dahil sa pakinabang niya sa amin. Nakakaabala ba ako? Ay nako, hindi naman ho, Kapitan. Miguel, kumuha ka ng pamalit ng Kapitan. Bilisan mo. Sandali lang ho. Kapitan, maligo ho muna kayo dito para hindi maghinala si Sara. Wala naman yung problema. Kung maghihinala siya... Ano, papatayin niyo? Ano ba, Miguel? Hindi ba't pinapakuha kita ng damit? Teka lang. May problema ka ba sa akin, ha? Ay, Miguel, ano ba? Hindi. Hayaan mo siya, Lola. Gusto kong malaman kung anong problema niya sa akin. Wala ho. Masama lang ho ang loob ko. Sa akin? Kay Lola ho. Sabi ko na. Kung pinayagan mo sana ang bata sa gusto niyang gawin, ay hindi siya magiging ganyan. Ay nako, pasensya na ho. Bueno, maliligo na muna ako, ha? Kailangan ko na bumalik sa bahay, eh. Kung hindi ko lang kailangan kumilos para sa kaayusan ng baryong ito ngayong gabi, ay hindi na ako lalabas ng bahay para makasama ko siya. Kapitan, totoo ho ba ang nararamdaman niyo sa kanya? Nararamdaman? Pinapatawa mo ba ako? Ang pag-ibig ay para lang sa mahihinang nilalang. Hindi ko kailangan ng bagay na yon. Pero, bakit ho pakakasalan niyo pa siya kung hindi niyo rin pala siya mahal? Miguel naman, alam mo nang sagot ko tungkol dyan, di ba? Itong batang to. O siya, maliligo na ako, ha? La, nakita niyo, di ba? Demonyo siya. Pumasok ka na sa loob ng kwarto mo at magpahinga na, Miguel. Buong akala ko dati, nung bata pa ako, matapang ka. Ang laking pagkakamali pala nun dahil duwag ka, Lola. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog nung gabing yon. Pero nagising na lang ako nang madinig ang nagkakagulo naming kapitbahay. Dali-dali akong bumangon sa kama bago ako lumabas ng kwarto. Hindi kalayuan sa bahay namin ng kakahuyan kung saan naroroon ang umpukan ng mga kabaryo namin. Hindi na ako nag-abalang magpalit ng damit at mag-ayos. Naabutan kong palabas na rin si Lola, kaya naman lumabas na rin ako at nakisiksik sa umpukan ng mga tao.
Mula sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Ate Sara at Mindy na nandoon din. Ramdam na ramdam mo ang galit at takot sa mga kababaryo namin habang nagbubulungan sila. Ang katawan ng mag-asawang gulagulanit na ang kalamnan ang mas lalong nagpatibay ng takot ng ilan. Lalo na sa matatanda, kaya naman mas naging tikom ang bibig nila. Naku, nakakaawa naman. Ay, grabe. Wala man lang magtatawag ng pulis. Hala! My God, 911! Ay, nakakaloka. Ano, wala ba kayong load? O sige, ako na lang. I volunteer na tumawag. Wag. Ha? Huwag tumawag, Lola. Wag kang tatawag. Eh, bakit naman ho hindi? Lola, ha? Basta, hindi ka tatawag ng pulis. Walang lalabas na balita tungkol dito galing sa'yo. Ay, galit? Nakakatakot, ha? Hindi pwedeng makalabas ang balitang ito, ha? Kasiraan ito sa baryo namin. Pero Lola, para din ho ito sa proteksyon ninyo, no? Hindi pangkaraniwan ang kalaban namin. Kaya kahit pulis ay walang magagawa sa kanya. Kanya? Sino kanya? Ay, hindi mo na yun kailangan pang malaman. Ay, grabe, ha? May pabitin effect, ano? Basta, walang makikialam na pulis dito. Lola, nagtataka lang ako, bakit po? Hindi ho ba dapat nire-report to? Grabe din yung kabrutalan na sinapit nila eh. Para rin makita natin yung suspect. Baka may sakit sa pag-iisip o lulong sa pinagbabawal na gamot. Hindi na kailangan ng pulis. Kaya yan ni Kapitan. Tatawagan ko lang po si Carlito ha. Sige, mabuti pa nga. Lola, hindi ka na po. Hindi, hihintayin natin sila Kapitan. Lola, kaya na ho ni Kap solusyonan to. Siyang gumawa ng bagay na to eh. Natural na marunong siyang ilusot ito. Hinaan mo ang boses mo at baka marinig ka. Opo, oo na po. Hindi na po ako magsasalita. Kapansin-pansin ang bahagyang paglayo ng mga taga-baryo nung dumating na ang kapitan. Napansin siguro yun ni Mindy dahil kita kong natigilan siya at takang-takang pinanood ang mga taong lumalayo sa kanila. Napatingin ako sa magkabiyak. Kita ang pagmamahal at sinseridad sa mga mata ni Ate Sara, ngunit hindi ko maramdaman yun sa kapitan. Dahil doon, mas nag-umapaw ang kagustuhan kong matulungan man lang siya, ang mailayo kay Kapitan Carlito para mailigtas siya. Hukom, matapos hilutin ng kapitan ang pangamba ni Ate Sara tungkol sa namatay na mag-asawa, ay sa amin naman sila dumiretso para silipin ang noon ay patapos ng barong na hindi ko na alam kung paanong nagawa ni Lola. Habang nag-uusap si Lola at si Kapitan, ay pasimple akong lumapit kay Ate Sara na mangha pa ring nakatingin doon sa damit ng kanyang mapapangasawa. Nagulat pa siya nang itanong ko sa kanya kung maaari ba kaming mag-usap at humiling na sa mas pribado sana at walang makakarinig. Alam kong nagtataka siya. Dapat nga ay di siya pumayag dahil hindi naman niya ako lubos na kilala. Pero dahil mabait siya, ay pinaunlakan niya ang gusto ko. Nagpunta kami sa may likod bahay. Anong gusto mong pag-usapan? Ate, alam mo bang namatay yung ate ko? Ha? Pasensya na ha, kung ganon. Matagal na yun pero nandito pa rin yung sakit at pagsisisi ko dahil hindi ko siya nailigtas noon. Nailigtas saan? Sa mapapangasawa niya. Alam mo na, bata pa ako eh. Hindi ko pa alam yung nangyayari pero mahal na mahal ko siya kaya masakit pa rin. Naapektuhan ka ba sa trabaho mo? Sa totoo lang, tuwing nakikita kong may bagong mapapangasawa yung dating asawa ng kapatid ko, mas lalong tumitindi yung galit ko sa kanya. Ha? Marami pa siyang napakasalan pagkatapos mamatay ni ate. Paano? Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi mo sa akin ang lahat ng ito, Miguel. Kasi Ate Sara, gusto kitang iligtas. Ano? Kanino mo naman ako ililigtas? Umalis ka na hanggang maaga pa. Teka lang, anong ibig mong sabihin, Miguel? Ate, hindi mo alam ang buhay na papasukin mo. Ngayon, bilang taong alam na alam kung anong mga susunod na mangyayari, pinapayuhan na kitang tumakas na. Saan ako tatakas? Sa kasal, sa mapapangasawa mo. Bakit ko gagawin sa mapapangasawa ko yun? Mahal ko si Carlito, Miguel. Pero hindi ka niya mahal, ate. Sino ka para sabihin yan, ha? Sino ka para manghusga na parang kilalang-kilala mo? Dahil kilalang-kilala ko siya. Alam na alam kong pinlano niya. Ginagawa niya sa'yo yung ginawa niya sa ate ko para pakasalan siya. Ang gusto lang niya ay masubukan kung matibay ka para sa lahi niya. Kung hanggang saan ang kaya mo.
Ano? Pakakasalan ka niya pero hindi ibig sabihin nun ay mahal ka niya. Pakakasalan ka niya dahil ikaw ang magdudugtong ng lahi niya. Imposible ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ang bagay na to, Miguel. Pero hindi ko nagugustuhan ang sinasabi mo tungkol sa mapapangasawa ko. Totoong lahat ng mga sinasabi ko, ate. Halimaw ang mapapangasawa mo. Napakabuting kapitan ni Carlito. Bakit mo to ginagawa? Dahil gusto ko lang itama ang lahat. Naitigil na ang pambibiktima niya sa mga babae. Maniwala ka naman sa akin, ate. At bakit kita paniniwalaan? Sino ka ba, ha? Ate Sara. Si Carlito ang tumulong sa akin nung panahon na walang-wala ako. Siya ang nag-alis sa akin sa pesting club kung saan ako nagtatrabaho. Oo. Pokpok ako noon. Pero hindi niya yung tiningnan sa pangit na paraan. Para sa kanya, nagtrabaho lang ako para mabuhay. Kaya paano ko paniniwalaan ang sinasabi mong halimaw siya? Pero yun ang totoo. Ate, maniwala ka. Sandali. Ano ba? Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako. Sara, mahal, nasan ka? Oh, bakit kayo magkasama, ha? Miguel? Pasensya na po pero hindi ko na kaya. Miguel, ano ba yung ginagawa mo? Kapitan, pasensya na ho. Ako na ho ang makikipag-usap sa kanya. Lola, ano ka ba? Tumigil ka na, Miguel. Hindi na ako natutuwa sa inaasta at pangingialam mo, Miguel. Mahal? Ano, Miguel? Gusto mong sumunod? Pakiusap, Kap. Ako na po ang bahala sa apo ko. Sige, ipakita mo sa mapapangasawa mo kung gaano ka kahalimaw. Hindi ko akalain na gagawin niya ang sinabi ko. Pansin ko ang pagkuyom ng kanyang kamao habang unti-unting humahaba ang kanyang mga pangil at kuko. Sa gilid ng aking mata, nakita kong natigilan si Ate Sara at bahagya pang napaatras. Ang mga mata niya ay nanlilisik habang masama ang tingin sa akin. Natigilan si Ate Sara nang makita ang anyong aswang ni Kapitan. Halos mapasigaw siya nang sumugod si Kapitan Carlito sa akin. Mabilis kong naramdaman ang mahahaba niyang kuko na bumaon sa leeg ko at kasabay noon ay ang pagsigaw ng lola ko. Pasimple kong tiningnan kung nasaan si Ate Sara. Inaalalayan na siya ngayon nang kalalabas lang na si Mindy. Bakas ang takot na mga tanong sa mukha niya. Hukom ang naisip ko noon ay nagtagumpay naman ako. Napagtagumpayan kong ipakita kay Ate Sara kung gaano kahalimaw ang aming kapitan. Ngunit sadya palang nakakatanga ang pagmamahal. Dahil nung akala ko ay natakot na siya ng husto kay Kapitan Carlito, ay marahas niyang kinalas ang pagkakahawak ni Mindy sa kanya at tumakbo papalapit kung nasaan kami. Mula sa likuran ay niyakap niya si Carlito na bahagyang nagpatigil sa halimaw. Tama na! Itigil mo na to! Hoy Sara! Lumayo ka nga dyan! Nakakaloka ka! Hindi ako lalayo. Hindi ako tatakbo. Hindi rin ako matatakot. Ay nakakabaliw ka na ha? Kapitan, pakiusap. Si Miguel na lang ang meron ako. Pakawalan niyo na ho siya. At sinong may sabing pakakawalan ko siya? Traitor siya! Bata pa siya, Kapitan. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Pakiusap. Tama na. Umuwi na tayo, Carlito. Hindi ko hahayaan na may mangyari pang ganitong katraidoran. Papatayin ko na siya! Pakiusap. Tama na, Carlito. Hindi! Magpapakasal pa rin ako sa'yo. Hindi! Hindi mo ba nakikita Ate Sara? Halimaw siya! Tumahimik ka, Miguel. Pakakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Ate naman! Papatayin ka ng lintik na pagmamahal na yan! Wala akong pakialam sa opinyon mo. Kaya tumahimik ka na, Miguel. Apo, tumahimik ka na. Pwede ba? Hindi ako mananahimik kaya mabuti pa ay lumayo ka na sa kanya, Ate Sara. Hoy Sara, napakagaga mo! Marami na namang mabibwisit sa'yo, tingnan mo! Hindi na ako nagulat nung muling sumagi sa tiyan ko ang mahahaba niyang kuko. Handa na akong mamatay nung mga oras na yun. Alam ko naman na ang posibleng kahantungan ng ginawa ko ay kamatayan. Kaya niyakap ko na sa sarili ko na mamamatay na ako nung araw na yon. Kaya naman nang di yun dumating ay nagulat ako. Hinila ni Ate Sara si Kapitan papalayo. Dahilan kung bakit niya ako nabitawan. Mabilis na nakakapit sa akin si Lola at matigas ang ekspresyon na nakatingin sa akin. Tahimik na ang aming bakuran. Nang silipin ko kung anong nangyari, tuluyan nang nawala ang pag-asa kong makatakas na sina Ate Sara. Ramdam ko ang pag-angat ko sa lupa dahil pinilit akong inalalayan ni Lola papasok ng bahay. Napakasakit ng lahat ng sugat na nakuha ko kay Kapitan. Ngunit mas kinakatakot ko ngayon ay kung ano ang magiging trato niya
sa dayong mapapangasawa niya. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Dapat hindi ka na nakialam. Paano na ngayon, Miguel, ha? Tsak kung pag-iinitan ka na ng kapitan. Lola, siguro naman ho ay panahon na para lumaban tayo. Sapat na siguro ang isang dekadang takot natin sa kanya. Sa tingin mo ba ay hindi ko pinangarap yon? Pangarap ko rin yon, pero mas inuna ko ang kagustuhan kong maprotektahan kita. Tayo! Kaya lulunukin mo na lang ang konsensya mo? Aray ko naman, Lola. Talagang masasaktan ka kung magpapatuloy ang pangit na mga salita na lalabas dyan sa bunganga mo. Lola naman, lumaban na tayo sa kanya. Hindi. Aalis ka rito. Kailangan mong umalis sa baryong ito. At iiwan ka? Hindi pwede, Lola. Hindi ako papayag. Alam na alam ko nang mangyayari kapag ginawa ko yun. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. At bakit naman hindi? Kung nakinig ka lang sa akin, hindi tayo aabot sa ganito, Apo. Na ano ho? Patuloy magbulag-bulagan? Pag-iingat ang ginagawa natin at hindi pagbubulag-bulagan. Sige ho. Anong ibig mong sabihin? Sige ho. Bukas na bukas ay hihingi ako ng tawad kay Kapitan. Imposible. Seryoso ho ako. Hihingi ako ng tawad para matapos na to. Talaga, Apo. Susundin mo na ang gusto ko. Sa mga sugat ko ngayon, wala rin naman ako magagawa kung hindi ang sumunod sa gusto nyo dahil mas mapapahamak ako kung hindi. Kung noon mo pa inayos ang isip mo, edi sana wala kang galos ngayon. Siguraduhin mo lang nahihingi ka ng tawad sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati na rin kay Sarah. Tinakot mo ang babaeng yon. Oo, Lola. Mabuti naman kung ganon. Hukom, wala akong balak na manatiling bulag, kaya lang sa kalagayan ko nung oras na yon, imposible sa akin na makagawa ng hakbang. Kaya naman habang hindi ko pa kayang lumaban, ay sasakyan ko na muna ang kagustuhan ni Lola para hindi kami mapahamak. Alam ko nung mga oras na yon na napakalaking sugal ang hinaharap ko, pero wala akong maisip na ibang paraan para manatiling ligtas ng mga oras na yon. Ang nasa isip ko lang ay saka ako gagawa ng panibagong plano kapag naghilom na ang mga sugat na nakuha ko. Kaya naman kinabukasan, nang muling bumisita si Ate Sara na kasama si Mindy at si Kapitan, ay agad akong umarte na humihingi ng tawad. Laking pasasalamat ko na mawain si Ate Sara, kaya madali niyang nauto ang Kapitan. Agad niya akong pinatawad, ngunit alam kong dahil lamang yun sa kagustuhan ng kanyang mapapangasawa. Kaya naman kahit na alam kong pinatawad na ako, ay puno pa rin ng pag-iingat ang kilos ko. Kap, pasensya na ho ulit sa mga nagawa ko. Gusto ko lang hong protektan si Ate Sara. Mabait ho kasi siya at matulungin. Hindi ibig sabihin na pinatawad kita ay tapos na yon. Babantayan ko pa rin ang mga kilos mo, bata. At sa oras na may gawin kang laban sa akin, kahit sino ang humarang, maghuhukay ka ng sarili mong libingan. Hindi na ho mauulit, Kapitan. Kung gusto niyo ho, ako ho mismo ang magtatahi ng barong ninyo para sa kasal. Bilang pagpapakita na sincero ho ako sa paghingi ng tawad. Sige, kung ano man ang gusto mo mangyari. Pero sana, huli na talaga yon, Miguel. Oo, Kap, pinapangako ko po. Kilala mo ako, Miguel. Alam mo kung anong mga ginagawa ko sa mga nagtatraidor sa akin. Malaki ang pakinabang ng lola mo sa akin. Kaya naman sana ay hindi ikaw ang maging dahilan kung bakit kailangan niyang mamaalam sa mundo. Oh, wag naman ho, Kap. Wag niyo naman ho idamay ang lola ko. Sa oras na may gawin ka ulit, sisiguruhin kong madadamay siya sa paraan na hindi mo gustong makita, Miguel. Binabalaan kita. Papunta na ang mga magulang ni Sarah bukas. Sana naman ay walang makarating sa kanila. Makakaasa ho kayo, Kap. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Huwag na ho kayong mag-alala. Hindi na ho ako uulit. Hindi ko na ho ulit kayo susuwahin, Kap. Pangako po yan. Hukom, halos masuka ko nung sinabi ko yon. Pero dahil alam ko ang mas makakabuti ng mga oras na yon, ay pinili kong lunukin lahat ng mga bagay na gusto kong sabihin sa kanya. Sinikap kong umarte na mabait at takot na takot. Yung tipong hindi nagagawa ng kahit na anong gulo para kahit papano ay makagalaw ako kung sakaling lumuwang ang pagbabantay niya. Dumaan ang mga araw noon. Unti-unti nang naghilom ang mga sugat ko. Nakarating na rin pala noong panahon na yon ang mga magulang ni Ate Sara. Mababait din sila at magaan kasama. Madali ring nagkapalagayan ang loob ni Lola at ang ginang. Bumalik sa dati ang kilos ni Kapitan.
Naging bukas ulit siya sa pagpunta sa bahay namin. Ganoon din ang kanyang mapapangasawa. Nang araw na yun ay abala na si Ate Sara sa huling pagkakasulat ng kanyang damit pangkasal. Suot na rin ni Kapitan Carlito ang barong niyang ako ang tumahi. Nang maramdaman kong kaya ko ng kahit papano ay tumakas at lumaban, ay nagsimula na akong magplano. Palihim kong tinawag si Ate Sara habang abala ang lahat sa pagkwekwentuhan. Kasama nila ang mga bagong dating at si Mindy, kaya buhay na buhay ang bahay namin. Miguel, saan ba tayo pupunta? Inutusan kasi ako ni Lola na bumili ng maiinom. Hindi ko ho alam kung anong bibilhin ko eh. Naku, kahit tubig na lang sana. Uy, nakakahiya naman Ate Sara. Bisita ho namin kayo, no? Hindi naman din kasi maarte sila mama eh. Ate, alam na ba nila? Ha? Ang alin? Yung tungkol kay Kapitan. Ano? Hindi pa rin nila alam, no? Wala naman silang dapat ipag-alala. Mabait naman si Carlito. Pero hindi ba dapat alam nila ang tungkol doon? Pamilya mo sila. Walang gagawin na masama sa akin si Carlito. Kaya sa tingin ko, dadagdag lang sa takot nila kung sakaling malaman nila mama ang tungkol doon. Naniniwala ka ba talagang mahal ka niya? Bakit ganyan ang mga tinatanong mo ha? Ano ba nakain mo? Gusto ko lang naman na makasiguro ka sa landas na pupuntahan mo. Mukha ba akong hindi sigurado, Miguel? Ate Sara, nakita mo naman di ba? Halimaw siya. Hindi ko ang unang babaeng pakakasalan niya. Teka, saan ba papunta ang usapan na to ha? Makinig ka sa akin. Hindi ako makikinig sa'yo, Miguel. Hindi ko iiwan si Carlito. Bakit pa masyado kang panatag na hindi ka niya sasaktan? Dahil nagtitiwala ako sa kanya. Nagtitiwala ka na kaya kanyang mahalin? Hindi siya marunong magmahal, ate. Tumahimik ka na, pwede ba? Gusto mo bang mapahamak ulit? Yung lola mo, gusto mo bang mag-alala na naman siya? Gusto lang kitang balaan at ilayo sa kanya dahil mamamatay ka lang. Katulad ng iba, katulad ng ate ko. Ano? Lahat ng napakasalan niya namatay dahil hindi kinaya ng katawan nila yung pangyayanggaw at pagdadala ng anak niya. Ganon din ang mangyayari sa'yo na ayaw kong mangyari sana kasi napakabait mo, napakabuti mong tao at nakita ko yun. Kung talagang mahalaga ako para sa'yo, Miguel, gagawin mong gusto ko. Hahayaan mo kong magpakasal sa kanya. Bakit ba hindi mo maintindihan na ginagawa ko to para sa kaligtasan mo, ate? Bakit? Dahil gusto mong makabawi? Na kapag nailigtas mo ko sa pagpapakasal kay Carlito, makakabawi ka na sa kapatid mo, di ba? Oh, hindi ka makasagot. Kasi totoo, ginagawa mo to hindi dahil nakukonsensya ka. Ginagawa mo to para makabawi. Masama ba yun? Gusto ko lang na kahit papano may magawa kong tama. Tama ba ang pagpilit sa akin ng mga paniniwala mo, ha? Pero yun ang totoo, ate. At ang totoo para sa akin ay mabuting tao ang mapapangasawa ko. Na hindi niya ako sasaktan at papatayin kagaya ng sinasabi mo. Kasi mahal niya ako. Hindi siya marunong magmahal, Ate Sara. Ramdam ko ang pagmamahal niya. Hindi. Tumigil ako sa paglalakad habang siya ay nagpatuloy. Naisip kong hampasin siya sa batok para patulugin. Hukom, ayaw kong gawin ang bagay na yun. Pero mas gugustuhin ko ng ganito kaysa ang magpakasal siya at matali sa isang halimaw. Tama si Ate Sara. Unang beses ko palang siyang nakita ay si Ate Mildred na ang naalala ko sa kanya. Ang nakatatanda kong kapatid na namatay dahil din kay Kapitan Carlito. Alam kong sinusubukan na yung kalimutan ni Lola. Pero baon ko pa rin sa alaala ko kung paanong namatay siya sa kamay ng halimaw. Kaya naman kahit anong pakiusap sa akin ni Lola na lumagay na sa tahimik ay hindi ko magawa. Nang mawalan ng malay si Ate Sara ay binuhat ko na siya. Naghanap ako ng pagtataguan naming dalawa at maya-maya pa ay nakakita ako ng isang kuweba. Nagpalingalinga muna ako sa paligid bago ko tinahak ang papasok ng kuwebang yon. Madilim at mabaho ang kuweba, ngunit hindi ko yun ininda. Pinilit kong makaaninag hanggang sa masanay na ang mata ko sa dilim. Naghanap ako ng magandang pwesto, saka ko siya ipinaba. Ilang minuto rin ang lumipas nang magkamalay na siya. Aray, sakit ng ulo ko. Nasaan ako? Bakit ang dilim dito? May tao ba dyan? Nandito lang ako, Ate Sara. Miguel, nasan tayo? Nasa kuweba tayo. Pwede ba bumalik na tayo sa inyo? Patawarin mo ako, ate, pero hindi kita ibabalik doon. Ano bang mapapala mo sa ginagawa mo? May liligtas kita. Bagay na hindi ko nagawa sa kapatid ko. Pero hindi akong kapatid mo. At least, di ba, nagawa ko.
na ipagtanggol ko. Hindi ko kailangan ng bagay na yan. Naiintindihan mo ba? Mahal ko si Carlito at tinanggap ko siya kung ano siya. Pero hindi ka niya mahal, ate. Mapapahamak ka lang kapag kasama mo siya. Mamamatay ka. At ano yun sa'yo, ha? Sa totoo lang wala naman talaga tayong dapat pakialam sa isa't isa eh. Ate, nakikiusap ako. Makinig ka na lang sa akin. Bakit ko gagawin yun? Mas nauna kong nakilala ang tinatawag mong halimaw. Hindi ko nga alam kung totoo ba ang sinasabi mo o gawa-gawa mo lang eh. Ate, nakita Hindi mo. tayo lubos na magkakilala ha. Kaya paano ako magtitiwala sa'yo? Hindi kita At ipinapahamak dito. paano ako makakasiguro? Pinapahamak mo nga ngayon ang lola mo eh. Ano? Sa tingin mo ba sa ginagawa mong to, hindi maniningil si Carlito? Sa tingin mo ba hindi niya pupuntiryahin ng taong alam niyang pinakamahalaga sa'yo ha? Mananahi lang naman siya ng damit niyo. Hindi niya sasaktan si Lola dahil siya ang tagagawa ng damit niya sa bawat kasal niya. At paano ka nakakasiguro? Hindi lang ang lola mo ang marunong magtahi sa buong baryo. Maraming pwedeng pumalit sa pwesto niya bilang tagatahi ng mga barong ni Carlito. Hindi. Bumalik na tayo sa inyo dahil sigurado ako na walang sasantuhin si Carlito. Hindi kita ibabalik doon. Baliw ka na! Nababaliw ka na, Miguel! Miguel! Miguel, nasan ka? Miguel, magpakita ka po! Teka, yung lola mo yun, Miguel. Huwag kang magsasalita. Pati ang sarili mong lola tataguan mo? Miguel, Apo! Apo, nasan ka na ba? Lola Melanie! Sarah! Sarah, iha! Nasan ka? Sarah! Miguel! Mabilis kong tinakpan ang bibig ni Ate Sara nang akmang sasagot pa siya. Sinubukan niyang magpumiglas, kaso mas humigpit ang hawak ko. Akala ko ay di na kami mahahanap noon, hukom. Kaya naman nagulat ako nang wala pang 10 minuto ay nasa harapan na namin ang seryosong anyo ni Kapitan kasama si Lola Melanie. May dalang sulu si Lola kaya nagliwanag ang kuweba. Kasunod ni Lola si Mindy na naiiyak na. Humigpit ang pagkakakuyong ng kamao ko habang titig na titig sa halimaw na masama rin ang tingin sa akin. Hindi ba't sinabihan na kita? Ang lakas din naman ng loob mong suwayin ako. Hinding-hindi mo ako mapapasunod. Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako susunod sa demonyong katulad mo. Lola, bilib din talaga ako sa tapang ng apo ninyo. Pakiusap, Carlito. Huwag mo siyang sasaktan. Bakit pa palagi kang nakikiusap sa demonyong yan? May sinunod ba siya sa pinakiusap mo? Wala naman, di ba, Lola? Nasa akin ang buhay mo. Hawak ko ang desisyon kung mabubuhay ka ba o hindi. Hindi mo hawak ang desisyon na yon, tanga. Demonyo ka. Pinatay mong kapatid ko. Hanggang ngayon, yan pa rin pala ang punot dulo ng galit mo. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin yun makalimutan. Ang walang kwenta mong kapatid. Manahimik ka! Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman na wala siyang kwenta eh. Kaya ako nga siya pinatay. At wala siyang kalaban-laban. Totoo kanyang minahal, alam mo ba yon? Buong buo. Pero ginamit mo yun para sa pansarili mong interes. At nung hindi niya naibigay yung gusto mo, pinatay mo siya ng ganun-ganun lang. Asawa ko na siya noong mga panahon na yon. Kaya pag-aari ko na ang buhay niya. Walang nagmamay-ari sa buhay niya kung hindi siya lang. Anong karapatan mo? Anong silbi niya kung hindi niya ako mabibigyan ng anak? Kung hindi siya ganap na magiging aswang at kalahi ko? Kaya nararapat lang sa kanya ang ginawa ko. Hoy, Ate Sara, ito ang gusto mong pakasalan, ha? Hoy, Sara, oo nga naman, tama si Miguel. Gaga kang babae ka kung ganun, no? Magising ka na sa katotohanan. At sinong nagbigay sa iyo ng karapatan para magsalita, ha? Carlito, pakiusap, wag mong sasaktan si Mindy. Hoy, babae, ayusin mo naman yung desisyon mo sa buhay, no? Desisyon ko to, kaya wag ka na makialam pa, Mindy. Tumahimik ka na lang at hayaan mo na ako. Sa tingin mo ba, kung alam to nila tita, ay papayag sila, ha? Para sa kanilang bagay na to, alam mo yan. At matutuwa sila kapag nalaman nilang isasakripisyo mong sarili mo para sa kanila? Oo nga, tama si Mindy, ate. Kung yun lang pala ang dahilan mo, ay hindi magugustuhan ng mga magulang mo ang gagawin mo. Tama na, Miguel. Tama na. Pakawalan mo na ako. Sige na. Apo, makinig ka. Pakawalan mo na siya. Pwede ka rin makulong sa ginagawa mo, Apo. Wala ho akong ginagawang masama, Lola. Inililigtas ko lang siya. Na hindi naman niya kailangan. Naiintindihan mo ba?
Hindi niya kailangan dahil alam niyang ginagawa niya. Lola, duwag ka pa rin! Kailan mo ba kami ipaglalaban, ha? Kailan mo ipaglalaban at ipaghihiganti si ate? Pinatay siya, Lola! Bakit mo wala ka pa rin ginagawa? Dahil hindi solusyon ang galit. Hindi palaging galit at dahas ang magiging sagot sa lahat. Tinataas ko na sa Diyos ang lahat ng sakit na natanggap ko. Sana ikaw din na po. Hayaan mo na ang ate mo. Hindi siya tuluyang mananahimik kung hindi natin siya bibigyan ng hustisya, Lola. Apo mo si ate, kaya bakit mas pinipili mo pa rin ang halimaw na yan? Kasalanan ko bang mas gusto ko mabuhay tayong dalawa, Apo? Kasalanan ko ba kung pipiliin kita kaysa sa kapatid mong namatay na? Pipiliin kita kasi buhay ka pa. Kaya pa kitang iligtas. Makakasama Kaya ka. kakalimutan mo na lang si ate? Pipiliin mong kalimutan siya dahil natatakot ka na may mangyayaring masama sa ating dalawa? Yun ba ang gusto mong gawin natin ngayon? Hindi mo ko naiintindihan, Apo. Isuko mo na si Sarah. Ako na nakikiusap sa'yo. Hindi. Hindi ko hahayaan na makapanakit pa siya ng babae. Hukom, alam ko na naghihintay lang ng pagkakataon ng kapitan para umatake. At hindi nga ako nagkamali. Nang makakita siya ng butas ay mabilis niyang nilapit ang sarili niya sa akin. Hukom, ramdam ko ang pagsubok ni Ate Sara na hawakan si kapitan para pigilan siya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Maya-maya ay natigilan siya dahil nag-iba na ang anyo ni kapitan. Naging aswang na agaras na siya. Ramdam na ramdam ko ang mabalahibo niyang kamay na sumunggab sa leeg ko. Mabilis akong napahiga sa lupa. Tumunog ang mga buto ko dahil sa mga suntok ng aswang, pero di ko yun ininda. Pinilit kong tumakbo palabas ng kuweba para ilayo ang aswang kina Lola. Sumunod naman ang aswang sa akin, pero nakita ko rin sila Lola na palabas ng kuweba. Nang sa wakas ay mahabol ako ng agaras, mabilis akong hinawakan nito sa kwelyo at ang kawalan ng ekspresyon sa mukha ko ang mas nagpatindi ng galit niya. Ito lang ba ang kaya mong gawin, ha? Huwag kang masyadong mayabang. Kung ito lang ang kaya mong gawin, mahina ka pala, ha? Walang dapat na ikatakot sa'yo dahil mahina ka. Manahimik ka! Bakit? Napipikon ka na, ha? Tama na, Miguel. Tama na pakiusap. Hindi natin kailangan magmakaawa sa demonyong katulad niya, Lola. Manahimik ka na. Napakatigas ng ulo mo. Sinabi ko na sa'yo na dapat hindi mo siya ginagalit. Dapat tumahimik ka na lang. At maging talunan na kagaya mo? Maging duwag? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Magpasalamat ka sa lakas na meron ka dahil sa pagiging halimaw mo. Dahil kung wala yan, patay ka na. Napatay na kita. Akala ko'y matalino ka, bata. Hindi ko naisip na hindi mo pa rin pala ginagamit ang utak na meron ka. Sa tingin mo ay makakawala ka pa sa akin, ha? Dapat nagpapasalamat ka na lang sa iyong lola at kay Sara dahil nagmakaawa sila para sa iyo nung unang beses mo kong traidorin. Sa tingin mo ba ay magagawa pa rin nila yon? Akala mo ba makikinig pa rin ako sa mga pakiusap nila? Wala naman talaga akong inaasahang kabutihan sa demonyong katulad mo. Masyado pa rin matabil ang dila mo para sa taong mamamatay na. Masyado ka pa rin mayabang. Pero sige, natutuwa pa akong marinig ang mga salitang nanggagaling sa'yo na puro delusyon lang. Hindi ka na mabubuhay pagkatapos ng araw na ito, Miguel. Ililibing ka na ng lola mo kasama ang kapatid mo. Huwag mo nang isama ang kapatid ko rito. Huwag mo nang hayaan na madungisan pa ang kamay mo, Carlito. Magpapakasal na tayo. Hindi siya tuluyang makikinig sa akin kung patuloy mong papanigan ang gusto niya mangyari. Wala akong pakialam sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Kaya anong karapatan mo na tumutol sa gusto kong mangyari, ha? Ako ang mapapangasawa mo, Carlito. Magiging kabiyak mo. Ibigay mo na lang sa akin to. Hindi naman niya ako sinaktan. Gusto niya lang nabalaan ako. Wala naman siyang ibang ginawa sa akin na masama. Ginawa niya lang yun dahil pakiramdam niya yun ang tama. Kaya pakiusap. Tama na. Bumalik na tayo sa bahay at ituloy ang pagpaplano. Hindi! Walang makakapagbago ng isip ko kahit ikaw! Ayoko ng dahas. Tama na. Sasama ako sa iyo pabalik at magpapakasal tayo kagaya ng gusto mo. Pero tama na, pwede ba yun?
Hoy bakla! Hindi ka bayani, no? Hindi ka papatayuan ng rebulto dito kahit na mailigtas ka, no? Huwag kang tanga! Mindy, sinabi ko na sa'yo. Magpapakasal ako sa kanya. Sa ayaw mo man o sa gusto. Patayin mo na ako ngayon. Wala akong pakialam. Miguel, ano ba yung sinasabi mo, Apo? Hindi ka mamamatay. Kung hindi ko matutulungan si Ate Sara ngayon, mas mabuti pang tapusin mo na ako. Madali naman akong kausap, Miguel. Hindi! Wag, Kapitan! Pakiusap! Huwag niyong saktan ang apo ko! Hindi niya alam ang sinasabi niya. Apo mo ang humingi sa akin ito, Lola. Sino ako para tanggihan ng bagay na hinihingi niya? Pakiusap! Huwag kang makiusap sa halimaw na yan, Lola. Wala siyang awa. Walang kahirap-hirap niya akong inihagis. Tumama ang katawan ko sa matigas na lupa. Ramdam ko ang paglagutok ng aking buto sa likod. Ngunit gaya ng aking ginawa nung umpisa, ay hindi ko yun pinakita sa kanya. Kahit hirap ay pinilit kong tumayo. Marahan kong kinapa ang aking suot na pantalon at laking pasasalamat ko nang makuha ko pa ang maliit na punyal na palagi kong bitbit. Alam kong hindi yun napansin ng halimaw, kaya naman nang lumapit ito sa akin para muli akong sunggaban, ay hindi na ako nagdalawang isip pa at itinarak ang hawak kong punyal sa kanyang balakang. Sumirit ang dugo roon, ngunit kagaya ng aking inaasahan ay hindi yun bumawas sa lakas na mayroon siya. Bahagya lamang siyang nagulat dahil sa aking ginawang pag-atake. Ngunit nang mahimasmasan, mas sumama ang timpla niya nang balingan ako ng tingin. Mas lalong naging mabilis ang kilos niya. Maya-maya pa ay bumaon ang kanyang ngipin sa braso ko, ngunit mabilis ko din nabawi. Hukom, habang pinipilit kong umatake ay unti-unti nang lumalabo ang aking paningin. Pinilit kong tingnan kung nasaan ang halimaw pero napakabilis ng pagkilos niya. Katapasan mo na! Mamamatay ka na! Carlito, wag naman. Ginawa ko ang lahat ng gusto mo, hindi ba? Kahit para sa akin na lang. Ginawa ko rin ang gusto mo na pakawalan ko siya nung nakaraan, hindi ba? Pero anong ginawa niya? Ha? Ano to? Trinidor na naman niya ako. Dapat ba akong matuwa na pinagtaksilan na trinidor niya ako? Ha? Kung namumuno ka lang sa baryong to na may puso at hindi mo ginagawa ang pagpatay sa mga walang awang babae, walang mangyayaring ganito. Pero ano nga bang haasahan sa baryong to at sa halimaw na pinunong katulad mo? Hindi kita pinayagang magsalita, kaya manahimik ka. Magsasalita ako kung kailan ko gusto. Sa bagay, nararapat lang naman talaga na magsalita ka na para mailabas mo ang mga huling kataga na gusto mong sabihin. Unti-unti nang lalamunin ng lason ang lakas mo. At pagkatapos nun ay... Boom! Blackout na para sa'yo. Mas gugustuhin kong mamatay ng lumalaban kaysa maging duwag. Aba, may pinariringgan ka ba, ha? Unti-unti nang kumakalat ang lason sa'yo. Tignan mo, oh. Pagkatapos niyan, iiwan mo na ang lola mo. Pero hindi bale na dahil makakasama mo na sa hukay ang mahal mong kapatid. Ha? Napakasama mo! Manahimik kang bayot ka kung ayaw mong sumunod. Huwag mong sasaktan ang kaibigan ko, Carlito! Wala naman akong balak na idamay siya. Kaya lang naiingayan na ako sa bunganga niya. Mas gusto kong tayiin na lamang para manahimik. Pati kaibigan ang mapapangasawa mo. Handa mong patayin? Napakawalang kwenta mo talaga. Ang dapat mong pinoproblema ay ang sarili mo. Ha? Carlito, pakiusap. Pasensya na, mahal. Wala akong magagawa sa bunganga ng kaibigan mo. Huwag naman. Tama na. Itigil mo na to, Carlito. Kung sakaling malaman ng mga magulang mo, sa tingin mo ba'y ipapakasal ka pa nila sa akin? Hindi nila malalaman. Walang makakaalam. Pangako. Pasensya na, pero wala akong tiwala sa tabas ng bunganga ng kaibigan mo. Mabilis ang mga pangyayari. Dala ng panghihina ng binti at dahil sa gulat sa nasaksihan ay napaluhod ako. Napasigaw ako nang makitang kinagat ni Kapitan sa leeg si Ate Sara. Ang pag-ataking yun ay para dapat kay Mindy. Ngunit dahil humarang si Ate Sara, siya ang nakagat ng halimaw.
Kahit nanlalabo na ang mga mata ko, ay nakita ko kung paanong nagulat si Ate Sara bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi na malinaw ang pandinig ko pero alam kong sumisigaw ang kaibigan niya noon. Nang mga oras na yun, Hukom, ay napatunayan ko kung gaano kahalimaw ang kapitan ng aming baryo. Napakademonyo mo talaga. Ay, Sara! Sara! Hayop kang animal ka! Ay naku, Diyos ko po. At talagang naniniwala ka pa rin sa Diyos sa mga oras na ito? Alam kong siya lang ang may kakayahan na matalo ka, Carlito. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng mga anghel niya? Ano? Bababa sila at aawitan ako para mamatay? Kalokohan! Walang sino man ang makakatalo sa akin! Huwag mong bastusin ang Diyos na sinasamba ko. At ano? Ipagtatanggol mo pa, ha? Gusto kong malaman kung paano kanya matutulungan ngayon. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Kinalimutan ko nangyari sa apo ko dahil yun ang gusto mo. Pero ngayon sa ginawa mo sa isa ko pang apo, hindi na ako papayag, Carlito! Bakit, Lola, ha? Ano, may magagawa ka ba? Sa loob ng ilang taon kong pananahimik habang nagtatahi ng mga pangkasal mo, sa tingin mo ba ay hindi pa ako marunong lumaban? Huwag mo akong hamunin, Carlito, dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin. Puro salita ka lang naman, gaya ng apo mo. Bakit hindi mo ako subukan? Tingnan natin kung nagyayabang lang ako. Sige, ipakita mo ang kaya mong gawin. Huwag mo kong minamaliit, tanda. Hindi kita minamaliit. Hindi ako aabot ng dekadang pagsunod sa'yo kung minamaliit kita. Lola, ano ba yung sinasabi mo? Tumahimik ka na dyan at bumawi ka ng lakas, Miguel. Sa tingin mo ba ay makakabawi pa yan, ha? Gaya ng sabi ko, aatakihin na ng lason gawa ng laway ko ang katawan niya. Mamamatay na siya at wala ka nang magagawa. At sa tingin mo ba na sa loob ng isang dekadang pananahimik ko at pagsunod sa'yo ay hindi ako gumawa ng hakbang? Na tumahilang ako ng mga barong at sumunod sa mga kagustuhan mo? Nagkakamali ka, iho! Nagulat ako nang biglang sumugod si Lola. Kahit na nanlalabo na ang mata ko, ay kita ko pa rin ang hawak niyang buntot pagi na hindi ko alam kung paano niya naitago. Buong lakas niyang hinampas sa kapitan. Alulong ang kanyang nadinig na sagot. Muli sana siyang hahampas, ngunit mabilis na nakaiwas ang kapitan sa kanyang pag-atake. Hindi ko alam kung saan kumuha ng lakas si Lola noong mga oras na nakikipaglaban siya. Pero kapansin-pansin ang determinasyon sa bawat hampas na pinapakawalan niya. Ang mga mata niya ay nakatuon sa halimaw, ganun din si kapitan sa kanya. Nang makalapit ang halimaw sa kanya para umatake, ay nagulat ako nang mabilis niyang itinarak ang maliit na punyal sa dibdib ng halimaw. Napaatras si Kapitan Carlito. Gulat sa naging pag-atake ay di siya nakagalaw, kaya naman sinamantala ni Lola yun para lumapit sa akin at alalayan ako. Hukom, alam kong makabibigat lang ako sa kanya kaya gusto ko na lang siyang itulak at hayaang tumakas mag-isa. Pero nagtalo lang kami dahil wala siyang balak na iwanan ako. Kasunod namin si Mindy na hindi alam ang gagawin sa katawan ng kaibigan. Kailangan muna nating gamutin ang mga sugat mo. Lola, mamamatay na ako. Sa tingin mo ba hahayaan ko mangyari yun na po? Wala ka bang tiwala sa akin? Pero alam mo natin na malakas ang laso niya, di ba? Hindi ka ba talaga nakikinig sa akin? Sa tingin mo ba ay sa loob ng 10 taon na pagiging sunod-sunuran ko sa halimaw na yon ay hindi ako gumawa ng hakbang na hindi ko naiisip ang ate mo? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay sinikap kong mag-aral ng mga paraan kung papaano malulunasan ang lason dahil sa laway niya. At nagtagumpay ako, Apo. Nakahanap ako ng paraan para labanan ng lason. Ito ang katas ng dahon ng kaimito. Inumin mo na ng malinis ang kalamnan mo at mawala ang laso na magpapahamak sa iyo. Salamat ho, pero si Ate Sara ho, baka humatulungan pa natin siya. Bakit ka ba nagpapasalamat sa akin? Natural lang naman ang aking ginawa, di ba? Lola, si Ate Sara ho. Hindi na natin siya maililigtas, Apo. Mahina ang katawan niya, hindi katulad ng sayo. Wala siyang lakas para labanan ng lason. Hayaan na lang natin siyang mamatay. Miguel, wala na tayong magagawa.
Panahon na siguro para magising na sila sa katotohanan. Hindi natin kailangan habang buhay matakot sa alimaw nating pinuno. Kailangan na nating lumaban. Susuportahan kita sa plano mo, Apo. Dahil na siguro sa mga sugat na natamo ng kapitan, ay hindi na siya nakasunod sa amin. Sa kasamaang palad, binawian na daw ng buhay si Ate Sara. Doon na sa baryo namin ginawa ang kanyang burol. Nagpalipas kami ng ilang araw para maghilom ang mga galos na natamo ko. Nang gabi ng huling araw ng lamay, ay doon kami naghanda ni Lola. Dala-dala ang buntot pagi na nakatago sa baul, ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa bahay ni Kapitan Carlito, kung saan nakaburol si Ate Sara. Nabalitaan namin kay Mindy na habang pauwi siya noon galing sa kuweba, sinabi niya sa aming wag na kaming magpakita pa sa pamilya ni Ate Sara dahil delikado. Kaya siya na lang ang nagdala ng katawan ni Ate Sara, pero sinalubong siya ni Kapitan at tinakot. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa plano nitong magpanggap na inatake ng mabangis na hayop si Ate Sara, kaya namatay. Bitbit ni Lola ang asin at bawang, maging ang natira niyang holy water sa bahay ay dala niya. Hindi lamang kami ang papasugod dahil nang malaman ng mga kababaryo namin ang plano naming paglaban, ay naghanda rin sila ng palihim. Hukom, pakiramdam ko ay kaya na namin siya noong mga panahon na yon. Ilan kaming nagmarcha papalapit sa bahay niya na punong-puno ng ilaw dahil sa burol. Nasa harapan noon si Kapitan at ang mga magulang ni Ate Sara na wala pa rin kaalam-alam sa nangyari. Simula kasi nang dumating sila sa baryo, hindi na sila nakihalubilo sa mga tao. Kaya naman ang kaalaman na aswang ang Kapitan ay hindi pa rin nakakarating sa kanila. Nakita kong nakatayo si Mindy sa tabi ng kabaong ng kaibigan niya at halatang wala siya sa sarili. Mahal na mahal ko ho ang anak ninyo. Handang-handa na akong pakasalan siya, kaya lang. Nilapas siya ng malaking baboy ramo. Itinulak niya ako dahil ayaw niya akong mapahamak. Kung alam ko lang na huli na yun, niyakap ko na lang sana siya na mahigpit kaysa hayaan siyang itulak ako. Napakasinungaling mo! Miguel, iho, bakit ka pa nandito? Hindi ka pa magaling, dapat ay nagpapahinga ka lang. Tumigil ka na sa bait-baitan mo dahil alam nating pareho kung bakit namatay si Ate Sara. Alam mong namatay siya sa mga kamay mo dahil demonyo ka. Pasensya na ho, ha? Naging malapit si Sara sa batang ito kaya naman hindi ko ho siya masisi kung bakit galit na galit siya sa akin. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ng kaibigan niya. Tumigil ka na, Carlito. Dahil alam ng buong baryo kung gaano kaitim ang budhi mo. Sa amin kayo maniwala. Hindi kami maglalakas ng loob na pumunta dito kung hindi totoo ang sinasabi namin. Manahimik ka! Bakit? Natatakot ka? Na baka magising sila sa katotohanan na halimaw ka talaga? Kitang-kita ko ho kung paano bumagsak at namatay si ate pagkatapos siyang kagatin ni Kapitan Carlito. Sinubukan niyang protektahan si Mindy. Hindi ba, Mindy? Hindi ko alam ang sinasabi niyo, ha? Naroon ka. Nakita mo ang lahat. Hoy, tama na nga, Miguel. Patahimikin na lang natin ang kaibigan ko. Hindi siya tuluyang mananahimik kung wala siyang hustisyang makukuha. Kaya itigil mo na yung pag-imbento mo ng kwento. Alam namin lahat kung gaano ka kademonyo. Alam ng buong baryo ito kung anong klaseng nilalang ka. Nagsisimula na akong mapikon sa mga sinasabi ninyo. Bakit? Totoo namang halimaw ka. Mindy, sabihin mo nga sa kanila kung ano ang totoong nangyari. Ano? Gagamitin mo ba ang takot ni Mindy sa'yo para mapasunod siya? Kagaya ng ginagawa mo sa mga tao rito, ha? Kung hindi pa rin kayo mananahimik, ay mapipilitan akong labanan kayo. Sige, nang magkaalaman na. Pansin ko ang pagkawala ng mga magulang ni Ate Sara sa paligid. Maging si Mindy ay nawala rin. Galit na sumugod ang mga kababaryo namin sa halimaw naming kapitan. Ngunit dahil sa lakas na mayroon siya, naging madali lang para sa kanya na itulak ang mga lumulusob ng sabay-sabay. Sa huli ay ako naman ang gumawa ng hakbang. Gamit ang buntot pagi ay hinampas ko yun ng pagkalakas-lakas sa kapitan. Kasabay noon ay ang paghagis ni Lola ng bawang at asin. Hukom nang matamaan siya ng hinagis ni Lola ay narinig ko ang pagpalahaw niya. Napatigil ang halimaw, bahagyang nasunog ang kanyang balat dahil sa bawang at asin. Muli naming nasaksihan ang matutulis niyang kuko at ang matang nanlilisik. Lumaki ang kanyang katawan.
Maya-maya pa ay humakbang pasugod ang kapitan. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng manlisik at mamula habang ang mga kuko at pangil ay mas humaba pa. Mabilis ang kanyang pagkilos. Sa isang iglap ay lumipad na ang isa sa aming kababaryo at walang kung ano-ano ay tinarakan niya na mahaba niyang kuko sa kalamnan nito. Mas lalong nagwelga ang mga tao ngunit hindi kami tuluyang makalapit dahil sa lalaking kanyang biktima na ngayon ay sinusunggaban na niya ng kagat. Napakasama mo! Itigil mo na to, Carlito. Nasasakupan mo sila! Hindi ba't binigyan ko na kayo ng babala? Ngunit wala pa rin nakinig sa inyo. Parang gusto niyo yata ulit na maramdaman ang bagsik ko. Wala akong pakialam, Kap. Pinatay mo ang taong dapat ililigtas ko, kaya lalaban ako ng harapan. Hindi kami papayag na wala mangyari ngayong araw! Alam niyo ba kung anong mangyayari ngayong araw? Ang kamatayan niyo! Huwag kayong masyadong mayabang dahil baka magulat kayo sa magiging katapusan ng kwentong ito. Alam niyo bang mahayos na sana? Nawala na akong magiging problema pero dumating pa kayo eh. Hindi ko na nga sana kayo hahabulin bilang pasasalamat na lang sa mga barong na tinahin niyo para sa akin. Pero talagang sumugod pa kayo rito at nanggulo. Hindi basta gulo ang sinadya namin dito. Gusto lang namin magsabi ng totoo. Pinatay mo si Sarah at hindi mo siya mahal. Kanino bang kasalanan kung bakit siya namatay, ha? Hindi ba ikaw ang may kasalanan? Paano ko naging kasalanan ng bagay na yon? Paano? Tinatanong mo kung paano? Kung hindi mo siya dinukot at pinilit sa gusto mong mangyari, wala sana siya sa kabaong na yan. Ikaw ang pumatay sa kanya, Miguel. Hindi ako o kahit sino. Ikaw! Hindi ko siya pinatay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya. Yun ang katotohanan. Walang kasalanan ng apo ko sa nangyari. Siya na sana ang pinaka-perpektong babae na magbibigay sa akin ng mga supling. Ngunit dahil sa'yo, namatay siya. Subukan mong kantiin ang kahit na dulo ng buhok ng apo ko. Sa burol mo masusuot ang barong na tinahi ko para sa'yo! Masyado kang maraming sinasabi. Manang-mana ang inutil mong apo sa'yo. Hindi ako inutil! Talaga? Kaya pala hindi mo nagawa ang pagligtas kay Sarah. Inutil ka! Aminin mo na, Miguel, wala kang kwenta. Namatay ang kapatid mo na wala kang nagawa. At ngayon, ang kaibigang hinahangaan mo ay namatay rin at hindi mo pa rin nailigtas. Dahil ano? Dahil wala kang silbi! Paulit-ulit na tumatak sa isip ko ang sinabi ng kapitan. Humigpit ang hawak ko sa dala kong buntot pagi habang nasa halimaw sa harapan ang paningin ko. May malaki siyang ngisi, parang alam na alam niya kung saan ako titirahin. Malapit ang pwesto niya sa kabaong kung nasaan si Ate Sarah, kaya naman bahagya kong nasilip ang itsura niya. Mas lalong napuno ng galit ang dibdib ko. Hindi ko makita ang pagsisisi sa mukha ng kapitan. Hindi ko maramdaman ang kanyang pagmamahal sa babaeng nakahiga sa kabaong na nasa harapan niya. Humigpit ang pagkakakapit ko sa hawak kong buntot pagi bago ko hinampas yun sa halimaw. Bahagyang napalayo ang kapitan dahil sa aking nagawang pag-atake. Ngunit kagaya ng inaasahan ay hindi siya umurong dahil doon. Nakuha niya pang humalakhak na parang nangaasar habang nakatitig sa akin. Nasa akin ang atensyon ng kapitan kaya naman hindi niya napansin si Lola sa kanyang likuran. Mahigpit ang pagkakahawak ni Lola sa supot na may lamang asin at bawang. Kasabay ng kanyang pag-atras ay ang pagsaboy ni Lola ng asin mula sa kanyang likuran. Bahagya siyang natigilan at nagulat dahil sa biglang pag-atake ni Lola. Traidor kayo! Napakahilig niyo talagang tumira ng patalikod! Ginagawa lang namin ang natutunan namin sa'yo. Kung sa bagay, hindi naman kayo mananalo kung hindi kayo magtatraidor. Wala kaming pakialam sa opinyon mo dahil isa ka namang demonyo para sa amin. Demonyo na kailangang tapusin para manahimik na ang buong baryo. Yan na naman. Sawang-sawa na akong marinig yan. Kitang-kita naman na hindi nyo matatalo ang lakas ko. Hindi basihan lang ang lakas para manalo sa isang digmaan, Carlito. Kailangan mo ng puso at pagmamahal.
Puso at pagmamahal. Alam nating lahat na lakas ang pinakamatinding sandata para sa isang digmaan. Kaya bakit niyo sinasabi sa akin na puso ang pinakamahalaga? Dahil matatakot kang may mawawala. Dahil matatakot kang mawawala sila at hindi makakasama, kaya gagawin mo ang lahat para mabuhay. Para magkaroon ng payapang buhay kasama yung mga taong mahal mo. Kasama ng mga taong mahal mo. Ha! Napakadrama. Yang pagmamahal na sinasabi mo ay para lamang sa mga nilalang na mahihina at walang silbi na katulad ninyo. Hindi ibig sabihin ng walang nagmamahal sa'yo, dapat ganun ka rin sa ibang tao. Anong sabi mo? Bakit? Masakit ba na marinig na walang nagmamahal sa'yo? Ang tagal mo naging pinuno ng baryong to, pero di ka man lang minahal ng mga tao. Yun ay dahil demonyo ka. Nararapat lang sa'yo na maging mag-isa. Hindi na nagsayang ng oras si Lola. Muli siyang nagpaulan ng asin dahilan kung bakit napalayo ang kapitan. Masama ang tingin niya sa lola ko. Pero bago pa siya makahakbang papalapit kay Lola, ay humakbang nako at umatake. Habang hawak ang magkabilang dulo ng buntot pagi, ay pasimple akong lumapit sa kanya bago ko siya sinakal gamit yon. Kita ko mula sa likuran ang agarang pag-agos ng dugo sa kanyang leeg, ngunit mas hinigpitan ko pa ang pagkakahawak sa latigo. Dahilan kung bakit ko nadinig ang kanyang pag-ubo. Dahil sa kanyang naging reaksyon ay mas sinigpitan ko pa ang paghawak ko doon. Biglang nagpunta sa unahan si Lola bago niya hinagisan ng kapitan ng asin at bawang. Napakaraming asin ang inihagis niya, kaya naman dinig na dinig ang alulong ng halimaw. Sinubukan niyang kumawala, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Maya-maya pa ay huminto na siya sa paggalaw. Akala ko ay sumuko na siya. Ngunit nang maramdaman niya ang bahagya kong pagbitaw, ay saka siya umatake. Mabilis siyang humarap sa akin bago niya ako hinawakan sa leeg at hinagis. Hukom, pinilit ko siyang itulak palayo, ngunit dahil malakas siya ay hindi ko nagawa. Kaya naman ilang saglit lang ay naramdaman ko na ang kanyang pangil sa aking leeg. Bitawan mo ang apo ko, Carlito! At bakit ko gagawin yun? Sino kayo para sundin ko? Sige lang, magyabang ka dahil kapag nakawala ako dito, mawawala yung malaking ngiti sa mukha mo. Gusto kong makita kung anong kaya mong gawin. Tingnan natin kung paano mo ililigtas ang sarili mo ngayon. Carlito, hindi sa kasal magagamit ang barong mo. Gusto mo bang magamit na ngayon? Sadyang maganda pa naman ang pagkakatahi ng barong na ginawa mo. Nagustuhan ko ito. Pero hindi dahil nagustuhan ko ay papayag na ako sa gusto mo. Hindi ako ang mamamatay ngayong araw, kundi kayo! Hindi ako nakahinga nang masumigpit ang hawak niya sa leeg ko. Ang pag-angat sa lupa ang sunod kong naramdaman at kita sa mga mata ng halimaw kung paanong natutuwa siya sa nakikita. Sinikap kong kunin ang punyal na nasa bulsa ko at walang sabi-sabing sinaksak ko yun sa leeg ng kapitan. Nagulat siya kaya nabitawan niya ako. Ang alulong niyang galit na galit ang nagpatigil sa pagtakbo ko. Kasabay noon ay naramdaman ko ang matatalas niyang kuko sa tiyan ko. Napaluhod ako dahil sa puwersa ng pag-atake niya, pero nang muli siyang nagbabalag na sumunggab sa akin, ay mariin kong hinawakan ng kanyang kamay. Gamit ang buong lakas ko, ay pinigil ko ang kanyang kamay. Nung mga oras na yon ay umiikot na ang paningin ko at napansin yun ni Kapitan, kaya siya natawa. Alam niyang apektado ako ng laway niya. Akala ko ay katapusan ko na, pero nakita ko si Lola sa likuran ni Carlito. Nabuhayan ako ng loob. May hawak siyang malaking bato at hinampas sa ulo ang halimaw, pero nakaiwas ito. Pagod na ako maging sunod-sunuran sa'yo! Ibinigay ko na sa inyong lahat. Ang pagtanggap at ang paghanga sa inyo ng mga taga-baryo ay dahil sa akin. Hindi ko akalain na ganito ang isusukli niyo sa akin. Bayad na ang lahat ng yon, Carlito. Ang konsensya namin ang binayad namin sa mga kabutihan na sinasabi mo! Traidor ka! Wala akong sinabi. Nakakampi ako sa'yo! Kahit nang hihina ay sinikap kong tumayo. Buong lakas kong itinarak ang punyal sa dibdib niya ng paulit-ulit. Mariin yun kaya naman kita ko kung paanong umagos ang dugo sa bibig niya bago siya tuluyang napapikit at nawalan ng buhay. Hingal kong pinagmasdan ang halimaw bago unti-unting nagpalit yun ng anyo sa tao niyang itsura. Dahil sa pagod ay tuluyan na akong napahiga sa lupa.
Naudlot lang ang pagpapahinga ko nang lumabas na sa pinagtataguan nila si Mindy kasama ang mga magulang ni Ate Sara. Wala silang imik at halatang gulat pa rin sa pangyayari. Nung araw na yon, sinabi ko sa kanila ang buong katotohanan. Hindi ako nahirapang paniwalain sila dahil nang marinig ng mga kababaryo namin na kalalabas lang din sa pinagtataguan nila, ay tumistigo sila sa mga sinabi ko. Dahil naging magulo ang araw na yon, ay napagpasyahan nilang ilibing na kinabukasan ang katawan ni Ate Sara. Habang nakatitig sa kabaong, ay bumalik sa akin ng sakit nung nawala ang ate ko. Pero wala naman tayong magagawa roon, kundi ang tanggapin na ang pagkatalo at ang pagkamatay. Hukom, Your Honors, hindi man ako tuluyang nakalimot, pero dahil sa alaalang yon ay naging mas malakas ako. Mas nakakaya ko. Pwedeng isang kwento lang itong napakatanga para sa iyo o para sa mga tagapakinig mo. Pero masaya pa rin ako dahil nagawa kong mabuhay, bit-bit ang sakit at aral ng pagkawala ng kapatid ko at ni Ate Sara, na naging mabuti akong kaibigan kahit sa maiksing panahon lang.